Dumating na si Kris Aquino kung saan 11 silang dumating. At ang chika nga ay kasama rin ng doktor na boyfriend niyan. Na yung iba, inuudyokan si Panda, yung aso ni Heart Evangelista. Na ano? Nabili na yung balay dako. Ay, ang taray. Bilang pakikibaka sa mga kapwa niya Aspin. Bakit bumababa pa rin si Sol? Eh, talo naman siya. Dapat ay huminto ka na daw. Pag naman nanalo kung governor, huwag mo ko hanapin sa Kapitolyo, ha? Sa ospital ka mag-opisina bilang governor ng Laguna. Bakit? Ito na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! Hello mga ka-atlet! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito pa si Mama Lord! po, Captain Brenna! At ito naman po si Papa O. Si Ola. So, ano pa nga ba ang lagi inyong iniigit sa... Ay! I-chika mo na, dali. La 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 la, ichichika na namin dali. May soul pa ngayon, ha? Ha? Soul. May soul, eh. Kasi may another soul. Bakit si Brenna parang wala nun? Ha? Wala. Oo, kasi double soul. Wala siya. Oh, anyway, ayan. Ano ba yung sa balay dako? Yung hindi pinapasok yung isang pet ng isang customer. Oh, Dahil nga daw ang sinabi daw ng balay dako ay hanggang medium size lang yung yung pwede natuta. na aso. Oo. Tapos ayun nga, sinasabi na medium size naman yung dog. So parang ang binabato sa kanila, baka kaya hindi yung pinapapasok kasi Aspin, Pinoy breed yung dog. Sino nagsabi na baka kaya hindi pinapasok dahil baka aspin? Yung yung owners. Pero sa mga nakaraan, nagpapapasok talaga sila ng mga aso. Oo, tapos yun nga, may pinakita ng mga pinapayagan na dogs. Yung isa daw, Golden Retriever, mas malaki pa yun dun sa dog niya. Kaya nagkaroon sila tuloy ngayon ng pagdidiskusyon tungkol sa ano ba talaga ng rason. And kung sinasabi niyo, size ng dog, pasok naman yung size ng dog ko. Parang ang naging assumption is, baka dahil dun sa breed na aspin, ayaw nila ng aspin. Yung sinasabi ng ibang mga netizens. Imagine mo, no, doon lamang sa issue ng pagpapapasok ng aso, no, talagang umani pa ng mga bashing itong balay dako. Hindi naman natin nilalanglang yung presensya ng aso, kundi biro mo, no, dahil sa aso, parang umani ng bashing ng balay dako. Di ba? Nabaliwala yung sarap ng pagkain, yung ambience na binibili doon, yung binabayaran doon, hindi ba? Kasi nga na-focus sa aso, kasi nga ang press release daw ng balay dako, pet-friendly sila. Pero bakit daw ganun? Parang may dinidiscriminate pagdating sa breed ng aso. Kasi dati na daw nakapasok yung si Yoda, yung aso, naka-dine in na dun sa balay dako dati. Tapos ngayon, biglang hindi pinayagan. So, on that note naman nag-issue naman ng apology statement yung balay dako na sinabi nga nila na i-review nila yung policy nila para mas malinaw, para mas maintindihan ng mga tao, di ba, kung ano yung mga pwede at mga hindi pwede. And committed naman sila na maging pet-friendly pa rin sila na establishment. Pero dapat malinaw na sa umpisa yan, kung pet-friendly ka or hindi. Kung ano yung mga pwede at hindi pwede na pets. Kasi nga daw may isang nag-comment na na netizen, na sabi niya, so pag pet-friendly, pwede rin yung iguana, dinosaur. Kung yun yung pet mo, di pwede mo dalhin doon. Natawa ako. Hindi, pakita niyo na lang po yung pet niyo. Ay! Ano yung classic pet? Yung may hati sa gitna. Ay! Bakit yun? Pwede yung kuya, pwede. Parang katunog lang din ang pagbanggit mo. Anyway, so
dapat talaga malinaw na sa umpisa pa lamang, no? Dahil kung hindi pet friendly ang isang establishment, eh hindi sila magpapasok talaga. Na ay may aso ako, may alaga ako. Sa iba na lang ako kasi hindi pwede dyan. Kasi syempre hindi rin naman para isakripisyo nila yung aso na dyan na muna sa labas, kakain muna kami rito. Diba? Ang turing ng mga tao sa hayop ay parang tao rin. Oo, mga fur babies. Sa mga panahon ngayon kasi Mga nung fur hindi pa babies. nauuso yung sockmen, di ba? Alam mo naman natin yan, lalo na yung mga boomers, yung mga millennials, yung mga Gen X, Diyos ko. Di ba? Yung nagagalit lang tayo pag tinatadyakan yung aso. Yung pag nakakagat yung aso, binabato lang yung aso. O isusumbong lang sa may-ari ng aso at ikaw na magbahala magpabakuna dyan. Oo. Ngayon kasi, pag pinaulanan mo o hinayaan mo sa ulan yung aso, nanginginig, kino-call out yung may-ari. Yes. Oo. Yung sabihin mo ng maaarte ngayon, eh wala. Ganun talaga ngayon. Lalo na yung mga pet lovers talaga. No? Oo. Kaya dapat talaga, sa umpisa pa lamang, kung ano man itong uri ng establishment ang itatayo, dapat nandun na kung pet friendly or hindi. Lalo na sa mga Airbnb, no? Dapat nakalagay doon kung pet friendly or Yes. hindi, or no pets allowed. Kasi syempre nakaka-attract ng customer pag alam na pet-friendly eh. Dahil nga, di ba? Ay, magdadala ko yung baby ko, di ba? So, kasi doon nga. ako pupunta. Correct. Pero may isa ko nabasa na yun na comment, ano masasabi mo doon? Hindi naman sa din-discount natin yung aso, pero ang parang sinasabi nila, because of the dog, eh, mababash yung balay na ko, paano kung magsara? Maraming tao yung mawawala ng trabaho. Parang something ganun yung kanyang punto de vista. Na hindi naman sa din-discount yung fact na animal lang siya. Pero syempre, di ba, human lives matter. Oo. Ako naman ang ano ko dyan, mag-focus lang tayo kung ano yung issue. Oo nga. Huwag na tayo mag-iimbita ng through our posting ng mga wag na kayong kakain dyan sa balita ko kasi hindi sila pet friendly. Hindi, wag nating diktahan ng mga tao. Kung yan ang ipinaglalaban nyo, eh marapat lang na intindihin yung pinaglalaban ninyo in the same manner na dapat intindihin din natin na meron ding mga hindi pet lovers at naaaliw lang na may nakikitang aso pero hindi sila for parents. Di ba? So dapat magkaroon ng pagkakaiba yan. So kung hindi masarap ang food, di banggain natin. Hindi talaga masarap ang food. Pero kung masarap naman, sabihin nyo masarap ang food, kaya lang hindi sila pet friendly. Okay. Sayang. So lilipat kami sa iba. Ngayon, yun sa mga iba, wala naman tayong pets. So kain tayo doon kasi masarap naman pala ang food. Ganon. Para lang balanse. Siyempre, lagi nating iisipin na may mga tao rin o human lives na nagtatrabaho doon na maaaring mawalan ng kita o maaaring mawalan ng trabaho dahil lang sa wala nang kumakain kasi nga binash ng binash. Diba? It's a lesson learned for Balayda ko. O ngayon, magbibigay sila ngayon ng pamantayan. Magkakaroon na sila ng kanilang house rules. Yes. Ika nga, no? Oo. Dapat igalang din natin kung ano yung kanilang desisyon, no? Kung kukonti lang kumain dahil hindi kayo pet friendly, o ayan natin ma-realize nila na kukonti lang kumakain kasi hindi tayo pet friendly. So anong gagawin natin? Diba? Huwag na tayong manawagan ng boycott. Isipin natin na may mga tao rin yung tatrabaho doon. So, focus lang tayo kung ano yung issue. At saka ngayon lang, siguro na ginawa nila yung mga rules nila, baka po pwede kayong mag-suggest, di ba? Yung mga for parents dyan, baka pwede kayong magbigay ng suggestion para mas maging maganda yung kanilang rules kung amenable naman sa kanila yung mga suggestion na ibibigay. Oo. Malaking tulong po yun. Correct. So I think mas maganda pong ganun yung maging attitude natin. Kasi nga na, yung iba, inuudyokan si Panda, yung aso ni Heart Evangelista. Na ano? Nabili na yung Balayda ko. Ay, ang taray. Bilang pakikibaka sa mga kapwa niya Aspin. Hindi naman pakikibakan tawag doon. Ano? Pakikiaso. Ha? Oo nga, no. Sorry. Diba? Alam mo, kaugnay ng balitang yan, Oo. meron nga akong nakuha. Katulad doon si Louie Heredia. Oo. Oo, sabi niya naman, ito'y kontra, no? Hmm. Balayda ko should have never allowed the resto to be pet friendly
It's a Filipino classy resto catered to tourists and can afford Pinoys. People go there to enjoy the yummy Pinoy food and the Taal Volcano and the lake view. The Antonio's chain of restos is not really supposed to be pet-friendly simply because of the concept of their restos. Look now, because of the aspin that was not allowed, kandagulo na. This is my own take on the situation of what happened to Balay Dako and the dog that was not allowed to enter. What do you think? So maraming nag-agree na mga kaibigan ni Louie Heredia. Kaya tinan mo yan, Loy, no? Kapati sa malls, di ba nagiging issue yan? Oo. Kung pet-friendly ba yung mall o hindi? Dati, di ba, alam natin, kinalakihan natin na hindi pwede ang pets Hindi pwede sa ang mall. pets. Oo. Katulad yan, di ba? Kung i-allow natin yung mga pets, di ba? Dapat talaga lalagyan ng diaper. Yun. Naka-diaper yan. na lang. Meron naman din ganung naging usapan doon dahil sa issue nung nung customer na sinabi na kailangan daw may diaper. So may binibentang diaper. Bumili ng diaper. Paglabas na meron na nung diaper, biglang yun nga yung naging issue na hindi na pinapasok. Naging assumption nila is because nga of the breed. At saka ngayon naisip ko rin, marami rin nga kasi nga naman mga other customers na takot sa aso. Di pag halimbawa, totoo di ba? yan. Pag halimbawa Totoo pumunta yan. ka doon, tapos nakita mo may dogs, imbis na kakain ka, baka hindi ka nakakain dahil alam mo may mga dogs doon, di ba? So, yun nga, tama rin naman yung punto de vista ng Balay Dako doon sa kanilang statement na tinitake into consideration nila yung mga pet owners and non-pet owners. Kanina pa nakatanghod si Mariana. Ikaw, Mariana, ano masasabi mo? Meow, meow, meow. Meow, meow, meow. Hindi ka allowed. Nakakaloka. Yung habang na sinasabi natin dito, Diyos ko, minyaw lang tayo ni Mariana. Ano ba yan? Oo. Basta. Sana magkaayos sila. Sana Oo. maayos din. At sana magtuloy-tuloy pa rin maging pet-friendly yung Balay Dako since ang dami na nilang mga customers, mga suki na pet lovers at pet owners na nagda-dine dun sa kanila. Oo. No? Pero na yun bang Airbnb nyo, yung Las Casa Mirasol, malapit din sa Balay Dako eh. Pwede natin ilayo. Ha? Talaga? Yes, ganun ka kalakas. Pet-friendly ba yun? I think so. Oo. Pet-friendly at saka responsible for parenthood. Wow! Oo. Ang kanyang pinopromote. Oo, dapat ganun. Hindi, dapat responsable lang din yung mga fur parents, di ba? Katulad kunwari, susuotan natin ng diaper, Yes. di ba? Para lang din nakakatuwa din sa may-ari na nakakatuwa, responsible sila fur parents sila. Yes. Talagang tinutulungan niya tayo huwag maihian ang mga kama, huwag masira yung mga halaman doon, ay sari-sari, singkamas, at talong. Teka, bahay ko ba yung sinasabi mo? Balay Dako ito, tsaka Las Casas. Ay, sorry. Na kasi. Gusto kong kumanta kasi. Oo. Anyway. Singkamas. Hindi, di ba? Nakakatuwa pag meron kang responsible for parents. Yes. Oo, na alam mo yung, hindi lang sila basta accountable, kundi responsible din sila. Yes. Di ba? Masarap din na hindi naman porke nagbayad tayo, bababuhin naman natin yung mga pinupuntahan natin, di ba? Para mas maganahan pa silang tumanggap kasi mga responsable yung mga fur parents. Yes. Diba? And meron din ba kayong polisiya kung small, medium, large lang yung pwedeng pumasok sa Airbnb? Again, ang unang-unang dapat na pumasok ay yung responsible fur parent. Kasi pag responsible ka, aware ka na pwedeng makasira ng gamit o ng environment yung iyong alaga, kaya tuturuan mo siya, kaya lalampinan mo siya, ganyan, di ba? Wala namang kaso, Diyos ko, dahil lalo na ngayon usong-uso na yung mga aso. Yung iba nga ayaw na mag-anak dahil itinuring na nilang anak yung mga aso. Di ba? At nakikita na natin yan sa mga malls, di ba? Yes. Nagpapapasok na rin ng mga pets. Yes. Sino naman tayo para tumangki? Ang importante lang, una munang papasok ay ang responsible for parent.
Pag responsible ka, pati aso mo, natuturuan mo din. Di ba? And if there's any consolation na dito sa naging issue ng Balayda ko, at least ngayon mapapag-usapan na rin, di ba, sa iba pang mga establishmento, yung kung iaalaw ba yung size na ganito, anong pamantayan ng medium at saka ng large Sana dogs, sana no? naman huwag masyadong malalaki, no? Oo. Para lalo na pag masyadong first time makita ng aso yung mga gamit o yung place, di ba? So, baka maglagal-lag yan doon, hindi ba? Or Or hindi baka natin yung- alam, no? Kaya, dapat lang responsible talaga yung nag-aalaga dun sa aso. Ay, So, kuya, Ah. complete friendly pala yung Airbnb nyo. Eh, di pwede pala magpapasok ng ng leon, ng ahas, ng tigre, ng elepante. Oo, may alaga ka ba? Wala naman. Ba't ka nagsasuggest ng wala? Kuya, may tanong ko lang, baka sila meron. nakakaloka yung pinipet na pa yung elepante ngayon. Basta ikaw ang mag-aalaga. At ikaw ang paboritong sakmal ng lulo. At tigre. Nakakaloka yun si Ay, Brenna. nako. Ay, Diyos ko. Yung mga ngiti natin ngayon, ito na. Tulad ng ipinangako niya sa ating vlog, no, nung na-interview natin, na baka this September, this month, ay uuwi na siya. Ayun na nga, magkakatotoo na. Yun na nga, Loy, dumating na si Chris Aquino kung saan 11 silang dumating kasama ang 3 nurses at 3 doktor ngayong September 13. At ang chika nga ay kasama rin ng doktor na boyfriend niya. Naku, sino kaya doon, ha? Hula-hula lang kayo. At ang pinaguhugutan niya ng lakas na si Bimbi. Samantalang si Joshua ay naiwan kay Ann Binay sa kanyang best friend. Ayon sa post ni Chris, gusto lang niyang maging honest kaya inamin niyang late of this June ay sumulpot ang ika-4 na autoimmune condition niya. Ganun pa man, nagpapasalamat si Chris sa patuloy na malasakit at suporta ng mga nagmamahal sa kanya. Inamin din ni Chris na kaya siya umuwi ay para umpisahan na ang nakaschedule niyang second immunosuppressant infusion o chemotherapy in 2 to 3 weeks. Grabe ang struggle ni Chris to protect her vital organs. Kaya feeling niya, this is now the fight for her life. Sabi pa ni Chris sa huli, bawal ang sumuko. Tuloy lang ang laban. Samantala, pinamigay lang ni Chris ang mga mamahaling muebles at gamit sa bahay sa mga piling-piling kaibigan sa US. Sobra akong happy dahil yan ay isa sa mga pinagdasal ko sa Simala. Ang matupad ang pangarap ni Chris Aquino na maka-uwi ulit dito. For how many years, no? Grabe, no? Nakakaloka. Inabutan pa sila ng pandemya, nagkaroon pa sila ng COVID, di ba? Pero ngayon, yun, lumalaban si Maring Chris, no? Yes. Talagang doon lang kumapit si Chris na handa na siya, pero may hirit pa rin siya ng extension. Alam mo yun, gano'n? Yes. Nakatulong din yung mga tao. Mhm. Kasi, di ba, lagi nanghihingi ng prayers si Chris Aquino. Yes. Di ba? May kasabihan nga, no? Pag ang nagdarasal para sa iyo, para sa kagalingan mo, ay ang ibang tao mas nakakarating sa taas. Oo. Kaya ang dami-daming taong nagdarasal para kay Chris na nakarating sa taas. Oo. Tama. Kaya naman pinagbigyan tayong lahat. Amen. Yay! Yay! Ayan. At sana patuloy natin ipagdasal si Maring Chris, ano? Dahil alam naman natin na lumalakas lamang si Chris dahil sa mga dasal natin. Ayan, ha? And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood sa amin, hindi pa namin subscriber, please subscribe now na. Click niyo po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. Ang kanya-kanya namin siya. Yes, sana manonood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. At syempre na isang pagpasalamat sa ating mga sponsors na umattend ng Sponsors Appreciation Night natin, Nay. Yes, Diba? wow. Syempre nandiyan ang MD Skin Beauty and Wellness Center para sa aming skin, body, face, and wellness. Yes, at syempre ang Gorgeous Smile Dental Clinic ni Doc JC Solis. Yeah! Dr. Jessica D ng Ideal Vision. Ayan. Yes. Syempre ang The Hungry Sips ni Hennessy. Ayan. Yes. Ang magandang bata niya si Hennessy. Oo. Ayan, At syempre nandiyan yung representative ng Iconic Star. Na si Miss Myra. Yes. Ayan. Syempre nandiyan din si Mr. Fryman na si Hector.
Tapos nandyan din ay, ang deluxe spa. Oo. Nandyan din ang rampa. Yes! RS Francisco kasama si tumatakbong Manila Mayor na si Sam Versosa. Yes! Oo. Siyempre, ang Headway Vera Salon. Oo. Oo, si Sir Mick nandun din na, di Si ba? Mikhail Hira. Yan! Oo. Dyan- Ang Trajet! Trajet. Di ba? International Travel and Leisure. Ayan. Yes! Pupunta po kami ng Thailand! Sa Oo. November. Kasama si Mrena. Wow! Ikaw ba yan, kuya? Joe. Ay, kami Totoo. lang. Totoo. Totoo yan. Ngayon lang yan nalaman eh, oh, Kuya, kinikilig. ngayon ko lang nalaman. Wow! Sana makaabot ka. Ha? Kuya, Eh kasi sinisipon ka, oh. Ha? Halata sa boses mo. mamaya wala na yan. Ayun. Uy, kahit mawala yan, parang ganun pa rin ang timbre ng Ay, boses. Ganun na talaga na eh. Pasensya mo na. Oo nga, Diyos ko. At syempre, nandyan din ang banda ni Ryan Fortaleza, Mhm. ang The Appetite Music Band. Yes. Ayan. Syempre, nandyan din ang Heavenly Desserts. Aha. Si Papa Ferdy, tsaka si Chef James Jen, Flores. yes. Ng Heavenly Desserts. Ang sarap. At syempre, ang ating kamahalang si Microwiz. Of course. Nandyan din. Ang pamosong event stylist. Yes, our dear ayan. friend. Ako, ang dami pa natin nakalimutan. No? Pero maraming salamat sa mga friends din natin na umattend dyan. No? Yes. Thank you so much. Jay Hart nandyan. Si Jean Karen Yes. na may show ngayong gabi. September 13, back-to-back with Marisa Sanchez. Aha. Oo, sa District 1 ng BGC. 1,000 lang. O ano ba naman. Siyempre, Oo. kasama natin si Don tsaka si Atty. Hazel. Oo, si Don at si Atty. Hazel nandyan din. Ng Lunaire Films. Oo, ng Lunaire Films at ng Chinjen Luna. Ayan, law firm. Yes. Oo, ni Atty. Hazel Luna. Oo. Sila yung editor natin dito. Kaya naman ang ganda-ganda ng showbiz update, si Don. Oo. Yes. Ayan. Siyempre, ang nagpasayo sa atin buong gabi si DJ Alec Victorino. Yes. Diba? Oo. Thank you so much sa lahat po ng mga dumalo. Sa The Odd Soul ito. Yes. Sa likod ng Metro Bank Timog. Ang dami Sa nagsasabi Korea. na paano daw natin na-discover? Ang ganda daw pala nung Adso. Oo, di ba? Yan, Diba? thank you, Odd Soul. Yes. Ayan. At muli po, ito po inyong lingkod, Papa Osin OGPS, ang lagi nagsasabi, nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga. Huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, Every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ay! Ichika mo na! Ano po yun? Bukukay? Ay, doon yung sa Los Baños! Espasol, baka naman meron kayo dito. Ay, teka! Ano ka ba naman? Doon yung sa Nagtarlan! Baka naman meron na kayo dito. Lanzones. Ayan! Yan ang sinasabi ko na nga ba eh! Doon yun sa San Pablo! Hindi, doon yun sa San Pablo, Mama Loy. Ito na lang. Baka naman meron na kayong chinelas dito. Yan, jackpot! Oh, ano? meron? Meron? Hindi, Mama Loy, doon yung sa Liliw. Sa Liliw yun! Puro pala. Meron ho Ay, teka po nga! Baka maubos mo na po yung bayan ng Laguna. Ang mabuti pa po, tumakbo po kayo ng governor ng Laguna. Baka manalo kayo. Ha? Kilala mo ba kung sino yan? Oo! Diyos ko, si Sol Aragones. Ayun nga, kuya! Andun nga sa bayan ng San Pablo. Ang alin? Langsung eh. Hindi. Aragones! Hindi kilala ni Rena! Si Sol Aragones yan. Yes! Welcome po! Sabi sila! Hi! Yes! Welcome, madam! Ayan, ako syempre. Diba, inakay ka pa ni Sol. Oh, diba? Ayan, naku, bakit nga ba nandito si
si Maring Sol. Yeah! Ito na nga, napalitaan natin Na? gaano katotoo na si Sol Aragones ay tatakbo bilang governor ng Laguna Province. Oh! Well, mama, go na go. At true na true ang balitang niya. Ay, Ay! Ayun ang Tatakbo bongga! ang governor ng Laguna. Wow! Swerte naman ng Laguna, no? Diba? Oo. Diba? At syempre, ayan, tatakbo pala. Paano ang labanan dyan? Mukhang mahigpitan ng laban dito. Dahil yes, kung mapapansin natin, last time na tumakbo si Sol bilang governor ng Laguna, syempre hindi siya pinalan. Oh. Oo. At nung hindi ka pinalan, naloloka sa iyo yung mga kababayan natin sa Laguna. Bakit? Diba usually, humihinto na sila sa mga pagtulong, sa pagbababa. Kasi nga Oo. natalo sila. Oo. Eh dito sila naloka kay Sol. Bakit? Baba pa rin ang baba. Ay! Oo. Baba siya ng baba sa Laguna. Kulang, may nakalimutan siyang ibaba. Ano? Yung panty niya. Hindi na siya nakapagpahinga dahil baba siya ng baba sa Laguna. Malay mo naman. Naku, malay mo naman. Wala pa yung panty. Wala yung bababa. O hindi, yun totoo. Oo nga, kasi kahit yung mga, yung mga kapitbahay ko, kasi taga San Pedro. Yes! Oo. O, nagtataka sila, bakit bumababa pa rin si Sol? Eh, talo naman siya. Oh. Bakit bumababa ka pa rin para magbaba ng mga proyekto at makipagtalastasan sa mga taga Laguna? At the same time, yung iyong advokasya na makatulong sa mga kababayan mo, hindi pa rin nawawala sa'yo na dapat ay huminto ka na daw. Tuloy-tuloy pa din. Oo. Oo, nagtuloy-tuloy pa rin ako noon. Sabi ko, kahit natalo ako, pero nakaka-touch din naman sa kabila ng ang daming kulang sa akin noon, resources, panahon, pero ang dami pa rin talagang bumoto sa akin noon, hindi lang umabot para manalo. Sabi ko, kapag nakabangon ako, hahanap ako ng tulong. Kala ko dudurukin. Hahanap ako ng tulong para maibalik ko pa rin yung tulong sa mga tao. Of course, masakit na natalo ako, umiyak, may mga ganun talagang moment. Pero nakahanap ako ng mga tutulong sa akin. Sabi ko, pag nahanap ko ang mga ito, katulad ng akin ni Sol Party List, itutuloy ko yung pagtulong sa mga kababayan natin. Kaya talagang dire-diretso ko, halos araw-araw umiikot pa rin ako sa Laguna. Oo nga. Siyempre, Maring Sol, no? Governor Sol. Yes. Amen. May Manifest. Oo. Ah. Hindi. So, hindi ka na ba babalik sa iyong first love na news and current affairs? Sa ngayon, hindi muna ako babalik sa news and current affairs. Pero, susubukan ko ulit tumakbo munang governor. This time, mas nakapaghanda, mas mahaba yung panahon. Ganun pala yun kapag galing ka sa talo, gigil ka talagang manalo. So, gagawin mo ang lahat. Kaya talagang araw-araw, ikot talaga ako sa iba't ibang bayan sa Laguna. Kasi yun ang naging kulang ko noong nakaraan kong laban. Oo. Tsaka, yung gigil na gigil kang manalo, baka naman ma-misinterpret nila. Gigil, ibig ko lang po sabihin ha, sisipagan ko ng todo-todo. Yes. Sisipagan ng todo. Ibibigay ko ang lahat. Oo. Mas susuyurin niya para mas Yes. makilala siya ng mga taga-Laguna, Yes. di ba? Oo. Bakit ano bang plano ni Maring Sol o ni Governor Sol sa Laguna? Unang-una, ang plano ko, sabi ko, pag nanalo akong governor, huwag mo ko hanapin sa Kapitolyo ha. O bakit? Dahil gusto ko Sakitan natin. mag-opisina mas madalas sa mga ospital ng Laguna. Sa ospital ka mag-opisina bilang governor ng Yes. Laguna? Bakit? Dahil alam niyo po, gusto kong nandun ako sa mga ospital ng Laguna dahil ito talaga yung unang-unang gusto kong tutukan. Una, pagbabawal ko matataray ha. Matataray na hospital staff. Matataray ng mga empleyado ng ospital dahil iyan ang isa sa pangunahing sinasabi ng mga kababayan natin. Ang hirap kasi nung mahirap ka na, pinaparamdam pa sa iyong mahirap ka. Sinusukat ka, dinadaan-daanan, hindi iniintindi. Hindi naman lahat ha, hindi lahat. May ilan lang ng mga ganung empleyado sa ospital. Sabi nga nila, baka magalit sila sa iyo, Sol, kasi pagbabawal mo ang mataray. Sabi ko naman, hindi mo natin balak tanggalin ng mga empleyado matataray. Ayos lang natin yung pag-uugali nila
kanila, importante rin na dagdagan ng mga nurse at ang mga doktor para may maraming nag-aasikaso sa mga tao at umaakay sa kanila. Pangalawa, importante, kumpleto yung gamit. Alam mo ba, yung iba sa amin pumupunta pa sa Batangas Medical Center o dito sa Maynila ha, para sa chemotherapy, MRI at iba't iba pa. So importante, kumpletuhin ang mga gamit sa ospital. Ang pangarap ko yung komportableng buhay pagdating sa nagkasakit yung mga kababayan ko, maayos na ospital ang kanilang tatakbuhan. Oo, nakakatuwa. Bawal ka na sila na din sa Laguna. Mataray eh. Hindi. Ganun lang talaga yung latsa ng mukha. Parang matari, pero mabait yan. Basta huwag mo lang gigisingin. At saka wag lang sila mag-aaway ni Junel. Oo. Oy, baka naman isipin nila, bakit naman yung mga matataray lang ang aayusin? Hindi ba pwedeng manganak ang bilang ng ospital sa Laguna? Dadagdagan natin. Kasi may mga existing hospitals na ang gusto natin, ayusin muna ang mga existing hospitals, punuan ang kakulangan, i-empower ang mga tao, alagaan ang mga empleyado para ang pag-aalagang gagawin natin sa kanila at pag-aka, yun din ang gagawin nila sa mga pasyente. Kapag naayos ng mga existing hospitals, tsaka tayo magdadagdag. Oo. Kasi yung ayaw mo mangyari, yung luluwas pa ng Maynila dahil kulang sa equipment ang mga ospital ng Laguna. Tama? Tama. Oo. Alam mo, nakikita ko pa yung aking ni Sol eh. Natatakbo palang party list. Okay. So, yun parang ang dami yung binibigyan ng poso, ng wheelchair, ng mga gamit pang medical. O ano yun? Tuloy-tuloy? Tuloy-tuloy ang pagbibigay natin, no? So ako po, lilinawin ko lang kasi may kumakalat na balita. Huwag na yung botong governor si Sol dahil kahit matali ang governor, magiging congressman yung party list. Hindi po totoo yun. Tayo po ang tagapangulo ng party list pero ang takbo natin governor. May binibigay kami sa mga na-stroke. Dahil isang sektor na lipunan, di masyadong naiintindi, mga PWD, gusto nating tulungan at bigyan ng dignidad. May binibigay kami sa kanila ang tawag Akay ni Sol Extern Food Drop. Ito ay kaisa-isa sa buong mundo at eksklusibo sa Akay ni Sol Party List sa Pilipinas. Ito kapag na-stroke ka, hinihila mo yung paa mo, kapag nilagay yung device na ito, makakalakad ka muli ng maayos. So babalik sa normal ang buhay mo, magkakaroon ka ng kumpiyansa sa sarili. Sa ngayon, siguro halos 12,000 na ang nabigyan namin sa buong Pilipinas. At syempre, ang pangarap namin, mas marami pang mabigyan ito. Wow! Ano pinakamalalang o pinakamalungkot na na-encounter ni Governor Sol Aragones mula sa isang kababayan niya sa Laguna na talagang tinulungan niyo? 10 years siya, isang tricycle driver. Nagkaroon ng depression, hindi lumalabas ng bahay. Gusto na niyang mamatay dahil hindi siya makalakad. Tapos nahanap namin siya at nalaman niya yung Akay ni Sol Extern Food Drop. Binigyan namin siya, nag-qualify siya doon, nakakalakad na ulit siya ngayon ng maayos, nakakapag-tricycle na, nabubuhay niya na ulit yung kanyang pamilya. So, life-changing talaga, life-changing. Kailangan lang minsan hanapin mo sila. Ang mahirap kasi sa mga liblib na lugar, kapag hindi ka bumababa, hindi mo sila naririnig, nahawakan, nakikita, hindi nila alam kung ano sila lalapit. So kami, araw-araw may mga taong umiikot, yung mga volunteers namin, umiikot sila, Souls Ladies, political namin, iba-iba, para hanapin ng mga nangangailangan. Ang ginagawa namin, kami na nagdadala ng tulong. Dinadala namin mismo sa bahay nila. Sabi ko kasi, gusto ko din mabilis na pagtulong. Halimbawa, sabi ko nakita niyo pilay, ihingan niyo pa ng requirements. Ihingan niyo pa ng sulat, ihingan niyo pa ng picture. Nakita niyo pilay, bigyan niyo kagad ng saklay. Tingin ko yung mabilis na tulong, importante. So ano pang plano ni Sol na ka-excite ng mga taga-Laguna na, oh my God, pag naging governor pala siya ng Laguna, ito yung gusto nating mangyari eh. Gusto kong gawing scholar yung mga bata kahit ang grado nila palakol. Totoo ba? Totoo. Sabi ko, okay naman. Gusto ko rin gawing scholar yung mga batang matataas ang marka. Okay, go na tayo dyan. Pero nalaman ko kasi marami pa rin hindi nakakapag-aral ng mga bata dahil palakol ang grado nila, hindi dahil mahina ang ulo.
walang pamasahe, di makapasok, di laging absent. O, tsaka Walang pangbaon, walang walang kinain. pangkain, walang pangbayad sa project. Oo. Kaya sabi ko, bigyan natin ng pagkakataon. Ano? Tama. Ididiretso natin ang pondo sa eskwelahan para siguradong magagamit nila. So mag-aaral sila, bibigyan natin sila ng isang pagkakataon. Alam mo, sa tagal kong congressman, 9 years, nakita ko sa isang mahirap na pamilya, kapag wala nakapagtapos sa pag-aaral, wala, nalulubog talaga yung pamilya. So bigyan natin isang pagkakataon. Pero dapat sa susunod, pataas na ang marka mo. Pataas ng pataas. Para ma-challenge naman Ma-challenge sila. naman. Oo, tama. Para yan. magtuloy-tuloy. Oo. Oo nga, kasi madalas natin naririnig yan, di ba? Na, libre nga yung pag-aaral mo. Paano yung inform mo? Tama, Bakon tama. mo? Chuchut. Baon Kaya, mo. tumigil ka, huwag ka na mag-aral. Ganun yung iba. Ano mag-aral? Oo. Oo. Ganap ka ng trabaho. Ha? Ha? Kinder pa lang ako. Diba? Ano yung mga chismis or mga bintang o yung mga imbentong balita kay Sol na gusto mong linawin dito? Alam mo naman, di ba, kapag may kalaban ka sa politika, ayan, kasama yan. Dudungisan at dudungisan ng maganda mong pangalan. Ang fake news. Yes, Fake oo. news. Alam mo, ang chismis na number 1 na hindi namamatay, may boyfriend daw po akong bilyonaryo. Kaya daw po, ang dami kong naitutulong sa tao. Fake news po. Marami yung tumutulong sa akin ngayon, iba't ibang tao. Ito po yung mga pilantropo na naniniwala na pwede tayo maging daluyan ng pagtulong sa mga kababayan natin. Tama. Sabi nila walang kapalit ito. Ang kapalit lang kapag nanalo ka, yung para sa tao, ibigay mo para sa tao. Maglingkod Yun lang. ka. Maglingkod ka, pero wala po akong boyfriend na bilyonaryo dahil meron akong asawa at meron akong anak. Ayan. Yun po yung bilyonaryo. Charot. Charot lang. Okay, so, sino nang running mate mo? Ang running mate ko po si Bukal VG Piwi Perez, taga Kalambayon, Oh. parang 3 termino na konsehal at ngayon ay bukal siya ng Kalambang. Wow. Ayan ha. O Sol ha, good luck sa iyong tinatahak na landas. No? At ako'y naniniwala na isang matino, isang mabuti, at isang mapagkawang-gawang tao itong si Sol. Noon ko pa yan kilala. Oo, kaya ako rin po ay isa sa mga supporters ni Sol. Ito po yung bilyonaryo. Anyway, Sol, maraming salamat sa muling pag-akay sa bayan ng Laguna. At hindi pagbitaw sa kanila, Nay, sa kabila ng nasa posisyon o wala, Oo. hindi niya binitawan, hindi niya In iniwan. fairness, Oo, diba? Mahal kita, alam mo yan, ha? Mahalin kita. Ayan, ayan. Thank you po, Madam. Kaya Laguna Governor Sol Aragones, Yes. maraming salamat sa iyong pag-akay. Mm. Yes, oo. At ano pa nga ba, ang lagi mong inihirit sa amin. Ay! Ichika mo na!